Alright, magandang oras po sa ating lahat muli, mga kababayan. Ako daw ay kamping-kampi kay bangag na BBM. Bangag, bangag, bangag. Oo. Si Duterte nga po hindi niya kayang napatunayan yan Ganon din si Roque, na pati mga AI-generated videos sa mga picture ay ginamit na po. Pero may napatunayan ba sila? Wala Pahiya. Ikaw na nanonood ngayon, kaibigan. Ikaw ba ay kamping-kampi rin kay bangag na BBM? Well, may commentor kasi na nagsabi sa akin yan na ako daw ay kamping-kampi kay bangag na BBM. Isang bangag daw. At ayun, actually, nireplyan ko na rin yan na kung may ebidensya ka, ilabas mo, ipapakulong natin si BBM. Di ba? At wala rin akong balak na sagutin pa sana ulit ito. Pero parang naisip ko tuloy na sasamantalahin ko na ito para po malinawan o kaya masagot yung iba pang mga tanong o kaya mga nagsasabing ako daw po ay bayaran, may nagbabayad daw sa akin. Siguro this is the right time na masagot ko itong mga paratang sa akin at saka itong mga sinasabi mga basher na yan. Hindi ko na maalam kung totoong mga tao yan. Pero gano'n pa man, sagutin na rin natin. Okay? Para lamang magkaalaman. Okay. Para lamang sa kaalaman po ng lahat. Ano po? Una, wala po akong tinatanggap na kahit 5 duling. Oo, kahit po 5 duling na nanggaling or mula po sa, kung totoo man kung totoo na may mga nagbabayad po ng mga vlogger, Oo. At wala akong kaalam-alam diyan. Wala po akong knowledge or kaalam-alam kung ano ba nangyayari diyan sa mga ganyan, may mga bayaran, binabayaran para ganito ganyan, kumampi, kampi-kampihan. Wala po akong nalalaman patungkol po sa mga ganyan, Ngayon, pagdating naman po sa kampihan, na sinasabi nga po na masyado kong kinakampihan itong si BBM daw. Una po, si BBM po ay Ilocano. At ako naman po ay isang Ilocano rin. At si BBM ay anak po ni dating Pangulong Marcos Sr. Kung tawagin namin nung bata pa ako niyan ay si Apo Lakay o kaya si Makoy. Yan naman tawag sa kanya nung araw. Pero hindi naman dahil sa mga bagay na yan, kakampihan or kamping-kampi na ako kay BBM. Sa totoo lamang po, kahit noon pa, hindi ko masabi na ako po ay isang loyalista. Basta ang alam ko lamang, hanga ako sa kangay pamamalakad ni Apo Lakay. Pamamalakad niya sa gobyerno. Sa totoo lang, ako po ay isa sa mga saksi sa unti-unting pagganda po ng Metro Manila, mula po sa paglago ng mga negosyo at ganun din sa probinsya, pagiging masagana ang ani sa mga sakahan. At ngayon, kung paano ang ginagawa ni Apo Lakay noon, yan din ang nakikita ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang po ako, mga kababayan, ang saksi, marami po sa atin ang nasaksihan o kaya ikangay na monitor yung mga nangyayaring pagbabago na yan o kaya ay nakikita yung totoong malasakit ng Pangulo sa bawat Pilipino. Ganyan po si PBBM. Tinutugunan po ang bawat hinaing ng mga mamamayan natin. Mangingisda, mga magsasaka, mga biktima ng sakuna. Di ba? Ultimo nga po, biktima ng sunog, pinupuntahan upang makapagdala po ng, o kaya makapagbigay ng tulong panimula sa mga nasunugan o mga biktima. Di ba, yung diyan sa may parola, nakita naman po natin mga kababayan, nandun din ang Pangulo. Pero itong huli, parang may nabalitaan ako na 40,000 yata per family ang bibigay. Hindi lang ako sigurado doon, basta nabalitaan ko lamang. Pero ang maliwanag po diyan, ganyan po ang pagmamahal malasakit po ng ating Pangulo sa ating mga mamamayan. Lalong-lalo na po itong mga sinabi ko nga po ng mga biktima ng mga sakuna, biktima po ng minsan, yun nga, di ba? Yung biktima po ng tagtuyot. El Nino na yata tayo ulit, At maliban dyan, tuloy-tuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng ating Pangulo sa mga bansa na maaaring maging katuwang ng ating bansa para sa mas lalong magandang relasyon at kalakaran, ika nga. Yan po ay ilan lamang sa mga dahilan kung kaya ako ay kumakampi kay PBBM. Kumakampi ako sa kanya, hindi dahil Marcos siya, hindi naman dahil Marcos na nga siya. Ay, Marcos yan. Hindi naman ako kagaya po ng mga DDS na, ay, Duterte yan. Basta Duterte yan. Kahit mali ang ginagawa, basta Duterte ako.
ganon ng mga DDS eh. Oo, hindi naman Como Marcos yan ay kinakampihan ko na, kundi dahil sa kanyang mga magaganda at mabubuting nagagawa, kung kanyang ginagawa, mga gawain pa at sa dako pa roon ng kanyang administrasyon. Marami pa pong nakaprograma kay PBBM para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin, mga Pilipino. Ano? Ngayon, kung sakaling si Sara ang sumunod na presidente kay PBBM, alam nyo, sa totoo lang, aminin ko ito, kakampihan ko pa rin siya. Yes. Oo, pag naging presidente si Sara, kakampihan ko pa rin siya. Pero po, sa isang kondisyon, na gumawa po siya ng tama. Di ba? Ang problema nako, ngayon pa nga lang parang nakikita natin parang mas malala pa yata. Oh, mas malala pa yata dito kay Digong eh. Paano? Ngayon pa lamang. Oh, vice presidente na siya pero sa aking nakikita, ewan. Wala eh. Imbis na katuwang ni Pangulo para paglingkuran ng mga Pilipino, siya pa ang dahilan ng pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak ng mga Pilipino eh. Di ba? Imbis na tumulong at tumulong sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng bansa, siya pa itong sumisira eh. Hanggang sa ibang bansa, sinisiraan ng Pilipinas na dapat sana ay bilang isang vice presidente, sana man lang ipagmalaki niya at ipromote niya ang kagandahan ng Pilipinas para lalong ikangay makaakit ng mas maraming bisita o turista. Di mo ba? At sa ganon, matutuwa tayo sa kanya. Kaya lang matatandaan ko pa nung nakaraan yata yung issue po ng 20 pesos na bigas. Ang sabi niya noon, suntok sa buwan daw yan, hindi kaya ni PBBM. At meron daw siyang alam na solusyon pero hindi niya sasabihin. Nakita niyo naman po ang ganyan pag-uugali po ng ating Vice Presidente. Hindi niya sasabihin daw pero alam niya may solusyon para ngay magkaroon ng 20 pesos na 20 o 20, ano ba yan? 20 pesos na bigas. Oo. Pero yan, dahil po sa pagsusumikap po ni PBBM, nagkaroon, natupad. Oo, hindi ba? Pati nga doon sa probinsya namin, nakikita ko ngayon, meron na daw eh. Tuwan-tuwa ang mga tao. Sabihin ba naman ni Inday na pang-aso lang daw yung 20 pesos na bigas? Oo. Pero ang mga kababayan natin mismo ang magpapatunay, yung mga nakabili at nakatikim po ng bigas na ito, sila mismo ang nagpapatunay na maganda, di kalidad, masarap. Oo, masarap po yung 20 pesos na bigas. Di pahiya sila ngayon. Di ba? Kayang-kaya naman pala ni PBBM, kayang-kaya ni PBBM kahit wala siyang vice presidente 4 na taon na. Hindi na niya kailangan ng vice presidente. Kung ganyan din naman ang ginagawa ng vice presidente, mas mabuti nang wala. Di ba? At tiyak ako, diyan sa 20 pesos na bigas, maniwala kayo, pati DDS po pumipila diyan. Hindi naman hindi naman bakit pagka DDS ka ba mayaman ka? Di ba? Lahat ba ng DDS may pera? Talagang pag may 20 pesos sa bigas yan, yung mga DDS mag-uunahan pa yan. Ngayon, sabihin nyo nga, paano tayo kakampi sa isang tao kagaya nito, maliban po sa inaakusahan ng pandarambong, yung pagnanakaw, pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi pa may paliwanag yung confidential funds na sa ngayon ay humaharap po sa impeachment. Di ba? Tapos, bilyon ang pera sa bangko, ayon po sa report ng AMLAC. Kaya malaya siyang paroot parito. Biyahe doon, biyahe dito, biyahe pa more. Biyahe pa more na parang hindi nauubusan ng panggastos eh. Parang balon ba? Na hindi po nauubusan ng tubig. Ano tawag doon? Hindi pala balon, yung yung balon nga, yung may bumubulwak na tubig, di ba? Ang tawag po sa amin doon sa mga Ilocano, ang tawag ay ubbog. Alam niyo po ba yung ubbog? Sa aming mga Ilocano, gaya sabi ko kanina, yan ang tawag namin sa bukal. Ayun, tama, bukal. Bukal. Bukal ng tubig. Yan ang tawag namin dyan ay ubbog. So, ulitin ko mga kababayan, wala po akong nalalaman tungkol po dyan sa mga tinatawag nila mga bayarang mga vlogger. At ako po ay kakampi lamang sa mga gumagawa ng tama. Maliwanag po? Siya. Maraming salamat po sa muling panunod at pagtsatsaga sa aking channel.